Lalaki. I'm curious, paano kayo napili? Nag-audition ba kayo? Were you handpicked personally? What happened? Kuya Louie, our business unit head, will answer that question. Ganito po ang proseso ang ginawa namin. Some are handpicked, some nag-audition, some napili because of their guests, some guesting sa iba-ibang mga programa, tapos may mga sampling silang ginawa. Like for example, Edgar Allan did the audition. Pinapunta namin siya, tapos pinatransform namin, and then part siya pinagpilian doon sa kung paano niya ginawa yung transformation. Si Nyoy is an interesting kwento because when we were pitching this concept to management, nag-isip lang kami ng gimmick. Sabi namin ng team, bakit kaya hindi tayo mag-invite ng isang singer na kaya mag-transform at kumanta, tapos i-present natin ng live sa management. Eh, last minute yun. So, nung tinawagan si Nyoy at umuho siya, nung present siya sa management, right after the presentation, sinabi, ipasok niyo siya sa cast. So, ganon. Tapos, some are really handpicked kasi alam naman namin ng performers like Julina, Carla, tapos yung iba like si JR, kwento niya sa GGV, na bata pa daw siya, pinapag-audition na siya ng mami niya sa mga contest yata sa Amerika, di ba? You used to do Michael Jackson yata. So, yun. So, ganun siyang proseso. Si Melay, alam naman natin. May ibang value yung ibigay si Melay kasi. Okay, Mario? Siya. Base doon sa sinabi niya, yung actually iniisip ko nga yun, paano yung mga hindi naman kilala as singers like Melay and Maxine, di ba? Parang magiging handicap na sila compared to someone like Nyoy na kung ano roles ang ginampanan, naging tangi na nga yan. Di ba? So, and he can do rap, he can do everything. Parang hindi batihado naman yung mga hindi kasing galing ni Nyoy. Sa part ko naman po, congratulations din po sir, dahil kayo po ang una ng tanong. Sa part ko naman po, feeling ko may charm ako. Ano? Charm? Yun po sa charm, siguro it caters all. That's all, thank you. Char, alam mo naman sir, hanap buhay. Hindi, pero Melay, siguro, Melay, ang gusto tanongin ni Kuya Mario, kung meron ka ba talagang, parang, Melay. So, excuse me sir, sorry yan, nagkakwentuhan kami. Kumbaga, may gagayahin po ako. So, kahit na 50% sa voice, kalimutan ko pala pala. May magagawa ko naman yon with my strength and courage, plus charm. Hindi, Melay, meron bang Melay, meron ba nagtitrain sa inyo? Yes, meron nagtitrain sa amin sa voice training, dance training. Okay, pero prior to that, ikaw talaga, kumakanta ka na rin naman talaga. Kasi yung gusto malaman ni Kuya Mario, baka mamaya, wala kang background sa pagkanta, padehado ka sa mga kalaban mo. Meron naman po, nagkakanta ko sa mga videokihan. Ano ba yan? Anong favorite mong video ko sa Banana Split, di ba sir? Alam nyo naman. Kasi sila, all the rest, may albums, di ba? Coming out na pa rin yung albums ko. Hindi. Ikaw, I'm sure meron kang photo album. Oo, sir. Yun po maabangan nyo, sir. Diba? Yun ang abangan nyo. Sa pagbukas ng Your Face Sounds Familiar. So, Diyos ko, wala masusulat si Kuya Mario. meron bang gustong sumagot na seryoso yung answer? Si Maxine, ikaw Yung pwede namin maisulat ng maayos. Hindi, totoo yun. Napansin ko nga rin, nung nalaman ko na hindi naman talaga ako singer, pero I am among these singers and professional singers sila. Kasi naman ako, kumakanta naman ako sa mall show, kapag kailangan kumanta, kakanta ako. Nag-trending nga po ako dati dahil pumiyok ako eh. Pero, gusto natin sana ibaon sa limot yun, pero hindi natin magagawa yun. Hinukay mo pa uli. Oo, pero okay
lang. Kasi diba, pag nag-bounce back tayo, yan ang pinaka-important. At ngayon nandito ako and I'm so honored to be part of this show. At kita nyo naman, enjoy na enjoy kami, magkakasama kami dito. And even if yung iba sa amin dito hindi kumakanta talaga, it's more of, talagang this is gonna be a fun show kung saan gagayahin namin ng iba't ibang musician. Kasi hindi lang to basta kanta, pero total transformation po. Yung buong itsura po namin magbabago. Kumbaga, hindi lang to kantahan, it's also the movement sa paggaya talaga. At napansin ko yun, bata pa ako, mahilig na ako manggaya at mag-impersonate. Yeah. Can I just add, I think yung isang common denominator dito sa lahat ng contestants is lahat marunong kumanta, can carry out the tune. Not necessarily na professional ka, but at least andun ka sa tamang direksyon. So, I don't see it na madedehado yung si Melay or si Maxine na hindi na talagang professionally na kumakanta. Because like what they said, it's all about the total package. Hindi lang naman boses ang titingnan dito. I mean, when you come out on stage, visuals ka agad yan eh. Kung nakuha mo yung itsura ng tao, yung nuances, and then secondary na lang yung boses. So it's everything, not just yung voice. But then again, kumbaga pantay-pantay yung mangyayari dito. Pagalingan talaga. Kay Louie siguro to ulit. How long will this run? Meron ba itong elimination every week? Paano man gagawin? Takes votes din ba? Ang maganda po dito sa programang ito, for 13 weeks, so it's a season, walang nai-eliminate. So, they are all mainstays. In fact, hindi namin sila tinatawag na contestants. Ang tawag namin sa kanila, performers. So, it's just like a variety show, a musical variety show, na nagkataon na nagkaroon ng competition. So, walang elimination. So, just imagine, one celebrity will do 13 musical icons in one season. So imagine, Carla will do 13, Julina will do 13. So ganun, ibig sabihin talaga, yung versatility nila lalabas, kung gaano sila kagaling lalabas. Kasi imagine nyo, mahirap po yun na yung isa lang na mag-impersonate ka, sila 13. So, pero sa ending, may mananalo sa kanila. Yes, there will be a win. There will be a winner sa Grand Finals. Ang mangyayari po kasi is nag-iipunan sila ng points every week. And then on the 12th week, i-announce yung parang top 4 na highest scorer na naipon. And then yung 4 finalists ang magpe-perform sa Grand Finals. Pero lahat sila nandun pa rin sa finals. And yung text votes ay nandoon lang sa finals. I see. So, I'd like to ask each one of you, personally, who would you like to impersonate na you think kuha yung saktong-sakto? Let's start with Nyoy. I've had this long, bata pa lang ako, dream ko na talaga to be, a Gary Valenciano. So, sana dumating yung panahon na maging si Gary yung kailangan ko yung personal. Okay, sana hindi si Nina ang ipa-impersonate. Pasok! Ay! Hindi malayo mangyari kasi meron talaga kaming impersonate na, kunyari kami mga babae, Yes. mag-impersonate kami ng lalaking icon. And then yung mga lalaki, mag-impersonate. Bababae. So, hindi malayo. Pwede mangyari. Thank you for giving them the idea. Oh, Jolens. Ako, bata pa kasi ako talagang idol ko na si Madonna eh. So, wag lang yung natumba siya. Ayaw ko yatang masakal ng ano. Kaya mo naman yan? Oo, pero yun, sana magawa ko siya. Si Tuti. Ako siguro anybody sa rock na genre, tulad ni Axl Rose, ni Steve Perry, and Steven Tyler, mga ganun. So, close sa rock. Ako gusto ko talaga si Francis Magalona. Gusto kong subukan. Kasi sabi nila talaga kamukha ko si Papa. So, kung mag-transform man, sana. Ako, gusto ko yung in ako ngayon eh. Vice ganda. Si Noel Ferrer, ayaw mo. Si Noel Ferrer. Magagalit yun. Ako naman, sa modern, si Rihanna. Sa oldest, Cyndi Lauper. Ako gusto ko, syempre R&B. R&B naman ako eh. So sila Chris Brown, sila Usher, Justin Timberlake, mga ganun. Okay, Carla. Siyempre ako bilang sa soul ako, mahilig yung music ko, Gusto ko si Aretha Franklin.
At saka yung bago, si Adele, dahil malakas pa ka Adele ang katawan ko ngayon. So, huwag na tayong lumayo. Lumapit tayo sa katotohanan. Para masaya. Pagagaya sa si Daniel. Gusto ko, oo. Hindi nanggalit siya si Anak. Gusto kong gayahin si Miley Cyrus ng Wrecking Ball. Oo. Muntik magmura yung anak ko eh. Hindi nagmumura yun. Hindi anak, joke lang. Kasi yung daughter ko sabi niya, Mama, you're gonna wreck the ball. That's why it's wrecking ball. Saka matibay yung props doon. Ano ka ba? Sorry. So, congratulations sa inyo lahat. Thank you, Mario. May the best impersonator win. Thank you, Aaron. Ito muna kay Kuya Bong De Leon. Exciting. Well, during the show itself, proper, you will be garbed in the total facsimile. Lalim. Grabe. Hindi naman pagkakon magsaysay yung ano. Ano ba yung dito? The total aura of the icon here. Ano daw? Head to toe, yes sir. Head to toe total performance. Transformation. Pati yung ilong, may mga ganun kaming moments. Kung ano yung ilong ni buhok, yung mata, yung contact lens. As well as the performance. With so many celebrity icons, who do you think the one that strikes you the best? Sa amin lahat? Yeah, of course. Lahat naman kami. Sorry. Sir, pasensya mo na English kasi translate, sir. Hindi need an interpreter. Nakaka-America naman yun. Sino sa mga icons ang gusto nyong gayahin at bakit? Ay, ngayon na po. Sir, Rihanna po. Kaya bang natanong na po ko yun. May buffet po. Hindi, ito pong nagte-text kanina nung ano. Si Rihanna, tapos si Rihanna. Aretha Franklin po ako, at saka Adele. Asher, R&B, Vice Ganda, Francis Magalona, Axl Rose, Madonna, Gary V. Okay. Thank you, Kuya Bong. Na-tense si Mela. Ito naman ako, napakuya ko yun. Kasi na English eh. Doon ako ginawa sa English. Aaron? Yes, hashtag facsimile. Okay, susunod na magtatanong ay ang kaboses ni Basil Valdez pero kahawig ni Doña Buding, si Leo. Ay, grabe! Naka-Doña. Grabe naman si Aaron. Grabe naman ko, Hindi kasi kailangan ni Aaron ng face and sound eh. Kaya nahirapan siya doon. Yes, Leo? Hindi, tanungin ko si Melay at saka si Carla. Kasi Hindi ko alam mo nang okra. dun sa top 4, di ba, may text votes component. At alam naman natin na si Daniel, pagdating sa botohan, Diyos ko ratsada ang fans, di ba? At si Melay sa nakaraang PBB, big winner yan. So, ang laki na advantage yung dalawa. So, kakalampagin nyo ba ang mga dati yung supporters for this? At anong reaction nung hindi ganun pan-establish pagdating sa text votes? Wag lang nila akong paabutin dun sa top 4. Charot. Sorry lang. Hindi, loko lang. Kasi nakakabot ka sa... Nakakabot ka pag pumasok ka sa phone. Nag-threat eh, no? Hindi, loko lang. Oy, I love you guys, diba? Opo. Diba? Grabe. Pero may pinag-usapan tayo eh. Kanina, nag-usap-usap na kami at talagang tinapat ko sila. Sinabi ko, kasi kailangan kong sabihin, dahil syempre, alam kong isa ito sa pangamba nila, na hindi naman to nakakatuwa para sa part ko, no? Kasi parang ang feeling ko, sa voting ba ako aasa? So sobrang nakaka-challenge sa akin ito. Sinabi ko sa kanila, ipapakita ko, ilalabas ko lahat kung anong kailangan kong ilabas na galing kung meron pa mang natitira. Para karapat-dapat ako doon sa pagpanalo na yun. At hindi lang dahil doon sa voting na yun. Okay. Thank you. Sa part ko naman, parang 5 years na kasi nakaraan, expired na siguro yung mga panay na nagbo-vote dati. Siguro naubusan na sila ng loan. Pero sa aming dalawa ni Ate Carla,
siya ang pinaka-over. Pero napag-usapan na namin ang Japan. Oo, kasi atin yan ha. Kung gusto ka magtanong, secret na lang. Basta ganun lang, sana makita nila yung galing, hindi dahil dun sa meron akong isang anak na maraming supporters. So challenging sa akin to, na bilang ako yung pinaka-sexy sa lahat ng girls, sobrang hiya naman ako sa inyo. Alas di makakilos. I know, right? Tsaka I think I speak on behalf of the others when we say that we understand that they have that advantage. Talagang naiintindihan naman namin yun. And talagang gusto namin ipaalam that this is a very, very friendly competition. I mean, katuwaan lang. Na-excite kaming lahat. I'm excited to see the rest of them. Kung paano sila, ano itsura nila when they dress up as the icons na gagayahin namin. Nakakatuwa. I'm just very excited for that. Sobrang nakaka-excite. Baklaan ito. Jerry, ikaw ba yan? Akala ko nang sa mama sa paano ka. Ano ba yun? Aaron, sino next na MILF eh. Ang susunod na magtatanong ay ang editor ng Abante Tonight, si Jerry Olea. Sa inyong lahat na rin. Sino naman yung musical icon na sa tingin niyo hindi nyo kayang gawin o ayaw nyong gawin? O matcha-challenge silang gawin, no? Napakahirap gawin. Yun, okay. Pag sinabi namin, baka yun ang ibigay sa amin. Sige, kung matatawag na musical icon na yung anak ko, aba talagang hindi ko kayang gawin yun. Si Daniel Padilla. Oo, yun, hindi ko kaya. Tsaka, ganun din niya rin kakayanin. JR ikaw. Ako... Ano kasi Carla? Wala yan. Sa akin, ayoko gawin si Lady Gaga. Mahirap yun. Ako, Regine Velasquez at Celine Dion. Celine Selena de Rimpol ang sabihin ko. Yun din sabihin ko sa'yo. Mga yun yung balak ko Mga yun yung balak ko sabihin. Celine Dion. Ako siguro Aerosmith. Kasi hindi ako ma-rock na tao Tsaka yung boses ko medyo... Ray lang. So yan, Aerosmith ako. Rock. Ano ba? Lady Gaga. Mahirap si Lady Gaga. Mahirap yung talagang mga eccentric na performer. Like mga... Sino pa ba? Bjorn, mga ganyan. Bjorn, mahirap. Mahirap. Alam mo yung mga pa-artsy, mahirap. Sia. Yan. Wig lang. Ako siguro, pag yun ang ibigay sa akin, talagang alam kong talo na ako. Siguro si Axl Rose. Hindi ko talaga kaya yun. So, siguro, obviously, mahihirapan, sa lahat naman kami, mahihirapan kami, any artist na ibigay nyo sa amin outside sa comfort zone namin. So, kunwari ako, kung rock yung basihan ko, mahihirapan ako impersonate o gayahin ng isang artist tulad ni Whitney Houston, si Dion. So, yung mga ganun, alam nyo na. Ako hindi talaga ako ma-rap na tao Siguro si Nicki Minaj. At saka, siguro kung bigay sa akin si Glock 9. Ganun lang ako dyan So, wag na lang. Yun lang. Ayan, kaya ninyo yung lahat yan. Ako, kasi in fairness, lahat naman kami gagawin namin yung buong effort talaga namin para gayahin to the utmost detail yung mga characters na ma-assign sa amin. But ako personally, I would prefer sana lahat ng characters lalaki. Kasi pag nilagay ako sa babae, ano na yan mahirap. Boses mo Hindi, pero kahit pa paano, wala ka kagad sa comfort zone mo Kumbaga, yung voice range mo, kaagad, malayo. So, yun. Siguro, I speak for everyone else na yung kabilang gender, mahirap talaga. Tsaka may pinag-usapan kami kanina ninyo sa backstage, pinaalala lang ni Maxine. Ayaw niya magbabae kasi tinatanong niya, paano yung pag-sleeveless so kailangan ko ahitin yung kilikili ko. Ay, oo, pare, kasama yun. Mahirap talaga yun. Jerry? Okay na doon? Okay, Aaron, next? Yes, MJ, nasa likod mo ako. Okay. Ang susunod na magtatanong ay walang kinakatakutang mag-impersonate kahit pa si Bonjing, si Rommel Placenta. Oh my God! Hi Carla! Ano sabi ng anak mo nung nag-join ka dito? Ate Cars? Tawan-tawa na naman siya. Sabi niya, ma, ayaw mo tumigil After ng isa, di ba? Sabi ko, sige na anak, para naman may naisi-share ako.
In fairness naman, Carla, maganda yung boses mo, di ba? In fairness naman talaga. Kaya ano pa, paano kung... Alam mo, kahit walang in fairness. Kaya lang, sabi nakakalungkot din, di ba? Anyway, di ba paano kung bibigyan ka mga Nakakalok. Kung bibigyan ka mga Britney Spears, mga sayaw-sayawan, paano ka makakasayaw? Eh, walang ganon. Walang ganon. Kaya nga sinabi ko, dapat malapit sa katotohanan. Kasi marami namang gagawa kay Britney Spears. Nakakalok. Kumain ka na ba? Late ka na naman eh. Miss ko kayong lahat. Yan. Wala pa akong dede, nakikita ko ngayon. Hinahanap ko nga si Lolo. Hinahanap ko nasa langit na. Jerry, oh, ang payat-payat pa natin dami. Tita Aster, maupay nga kulok. Sa tingin mo malaking laban mo sa kanila? Huwag tayong gumanyan, Mari. Sige na, mga Twitter. Laban-laban. Okay, Melay. Sige. Melay. Ikaw sa tingin mo, sining mahigpit na magiging kalaban mo dyan? Lahat naman mahigpit ang magiging kalaban mo dito, pero hindi kalaban ang tawag namin sa isa't isa. Classmate. Kasi, kuan kami eh. Pero hindi naman kami over talaga ka, uy, maglabanan tayo dito kay para sa premium. Wala kami mga, happy na kami doon sa TF pa lang. Pero doon sa mga premyo, charity eh. So, it's okay na. It's a tie. Pero walang mahigpit na kalaban dito. Basta masaya kami. Excited kami makita lahat ng performance namin dito. Edgar Allan, alam mo yung reason ng kaya nag-decide kang mag-join dito? Hindi, kasi ako naman yung tao na may, sa side ko may comedy ako eh. Tapos mahilig din ako manggaya, kung mga normal na araw sa bahay. Si Sir Gary V, ginagaya ko yung boses. So nung sinabi sa akin Sir Noel, mag-audition ako, sabi ko, bakit hindi? I-try ko lang, tapos ginaya ko si Chris Brown. Ayun, awa ng Diyos, nakapasok po ako dito. So, tatanggap nyo kung sino man ang mananalo sa inyo na hindi kayong sasabihin, mas deserve nyo kaysa kay ganito, kaysa kay ganyan. Wala naman ganun siguro kasi yun nga, sabi ni Melay, di ba, magkaklase, magkakaibigan na kami dito. So, friendly competition. Hindi naman talaga competition na talagang mag-aaway kami, mag-nurse kami ng sarili namin. Hindi. Kumbaga, pamilya na rin kami dito. Kay Jonens. Yes po. Hi Jonens, tuloy-tuloy ka na dito sa ABS? Bakit na pamilya ka ng talaga? Dahil ito na, dalawin yung shows mo, ayaw mo naman sa kapuso. Grabe naman. Hindi, kasi, ito yung binigay sa akin yung opportunity eh. Sabi ko nga nung unang balik ko dito, bumalik yung thought lang na nakabalik ako, sobrang saya ko na eh. Binigyan pa ako ng Flor de Liza, so sobrang grateful ako. Tapos ito pa yung kasunod, hindi pa tapos yung Flor de Liza. So sobrang thankful ako and grateful sa lahat na binigay sa akin ng ABS. And add ko lang dun sa yung kay Edgar, parang feeling ko sa dami ng talented din na pwede mag-perform. Parang siguro dahil napili kaming 8, parang winner na rin kami kung gano'n, di ba? Nabigyan kami ng chance to show ourselves pagdating sa performance. Yan po. Paano kung ibigay sa'yo yung gagayahin mo? Ikaw rin mismo. Di ba kahit pikit mata, kaya naman namin lahat yun, di ba? Why not? So, dito ka na talaga ulit, hindi ka naalis sa ABS. Basta hanggat may project at saka masayang-masaya po ako ngayon sa nangyayari sa akin. Yeah. Thank you, Carla. Alam mo na. Nakakalok. Kaya po yun, sa ganda-ganda pa rin ni Carla kahit medyo kasi taba. Ay, bawi Ang ganda-ganda niya. Sige na mamaya. Sige. Thank you, Sa ating 8 performers, performance-wise, what do you think will be your advantage doon sa iba yung mga co-performers? Pag pinanood namin kayo, ano yung magiging advantage nyo? Mahirap sagutin yan, kayabangan yan. Pero yung strength mo, kunwari, ang strength ko ba, styling, makeup, parang gano'n yung... Actually, natin yan ha, hindi porket marunong yung iba kumanta, madali sa amin ito. Kasi meron kami nakasanayan kung paano kami kumanta sa ilang taon na nagpa-perform kami. So, pag meron kaming ginaya isang icon, totally babaguhin pati yung voice and everything. So, ang hirap.
Kaya kahit hindi masyadong kumakanta yung iba, hindi kami makakalamang yung mga marunong. Hindi. Kasi iibahin nga namin yun eh. Hindi ka pwedeng maging kampante kasi Hindi ka pwedeng maging kampante. Basta ang pinag-usapan namin, I think yung pinakamahirap dito is yung magkamali ka. Correct. Kasi unang-una hindi mo naman bubuuin yung kanta eh. Tsaka siguro, add ko lang na May judge talaga. yung gagawin namin dito, hindi ito kumbaga talagang gagayahin talaga. Hindi yung parang, ginaya mo tapos isuspoof mo, katatawanan. Hindi. As in talagang overall na change. With dancers, So hindi pwede lamang ako sa'yo kasi ito. Hindi, walang ganun. Dahil iba-iba talaga yung gagawin namin. Hindi yung, dalawa tayo yung Britney, dalawa tayo hindi ganun eh. So, lahat pantay-pantay. Tuti, wanna add? Actually, kahit ano pang pagbalik na rin mo, kahit sabihin mo si Miss Carla, malakas sa text vote, o si ganito, kilala, may teleserye. There's really no... Nag-initan ba natin? Hindi, Parang sinabi ko naman ako dyan. No, there is actually no clear winner dito. Magpa-back out na ako. Kahit, lagi kong sinasabi, it's one thing to cover a song na ginagawa mo, pero it's another thing to actually do the persona of that performer. Kumbaga, yung in-character, boses, nuances, mukha, twitch ng labi, it's very different. Kumbaga, I cover a lot of songs, pero with my work. Pero hindi yung paglabas mo, Axl Rose ka. Yeah. Paglabas mo, Tuti ka o Sexy ka, Mike. Parang gano'n. Version mo yun. Hindi yung talagang, eto nga, like what Julina said, hindi to spoof. That's one thing na parang, naging interested ako sa show eh. Hindi to comedy show. Kumbaga, kailangan mo din karirin. Kasi hindi ka papaniwalaan ng tao eh. Paglabas mo, parang kinover mo lang. Kaya hindi si Usher yan. Si EA lang yan. Si Edgar Allan lang yan. Ang galing ni Tuti, no? Kanina wala siyang salita kahit isa. Pero naman. Bongga ka dyan. Noy, you wanna add? Yes, yun, gusto ko lang i-add. I hope we're not missing the point na this is going to be very entertaining just because you see, kasi lahat ng mga nandito ngayon, they're known for something. Kilala sila, they're popular, they're actually superstars in their own right, di ba? Yung makita nyo lang na sila magpanggap na ibang artist and actually giving the effort na mag-perform and gayahin hanggang sa pinakakaya nila, yun palang entertainment na yun, and yun palang, kumbaga, tapos na yung tapos na yung point that we're trying to convey dito sa show na to. Yes, and I just wanna add, imagine nyo every week, kasi I can just imagine, iba-ibang genre yung magagawa namin. So every week that you watch, iba-iba talaga yung mapapanood ninyo. There's something for everyone. If you like rap, or rock, or R&B, meron ito dito. So nakakatuwang isipin. At saka, entertaining siya, pero seryoso kami. Seryoso namin ipe-perform yung performance, kunwari performance ni Lady Gaga. Nung nag-perform siya sa stage na yun ang gagayahin mo. Hindi mo gagayahin ang impersonator. Galit ka ba? Hindi naman. Gusto ko ma-explain sa kanya, hindi mo gagayahin ang impersonator, kundi yung icon ang gagayahin mo. So, sobrang seryoso kami na parang konting kibot ng ngipin, oh my God, gagayahin namin. So may wow at gulat factor talaga to, no? Talaga wow kami na kuhang-kuha. Very nice. Kuya EJ, meron kang tanong? Aaron, si Kuya EJ daw may question. For the first time to ha, mag-host si Kuya EJ, meron siyang tanong. Okay. Kasi I don't know kung natanong na kanina ha. Kasi bukod sa tunog, importante ang make-up. Paano niyo po transform? Hindi. Kinuha yung pool of makeup artist, did you as personally assign? Paano po yung selection process? I don't know, si Sir Louis siguro can answer this. Bukod po sa mga celebrities na nasa harap ninyo, even our makeup artist in audition. So nagpa-scout kami sa lahat ng mga makeup artists na gumagawa talaga ng mga transformations. Tapos pinapunta namin sila, tapos nagpa-test kami kung paano nila gagawin, and then from there, namili kami kung sino yung okay at kung sino yung kayang gumawa ng specific icon. So ganun siya, in audition. Tapos ina-assign po sa bawat sa 8 performers. Okay, thank you po. Thank you, KJ. Aaron? Yes, MJ, susunod na magtatanong ay ang kahawig ni Carlo J. Caparas. Ay! Si Tita Mercy lang. Ay, grabe! Namura ka tuloy. Kasound ba? Hindi, tatanong ko lang,
Carlo G. Hindi, Michael Jackson ako. Ay, wow! Sorry. Hindi, meron naman sa inyo lumapit kay Paolo Ballesteros para humingi ng tulong kahit taga-kabila siya. Ako hindi, honestly naisip ko ngayon baka pa pwede. Kaya lang, ewan ko lang kung papayag din naman si Paolo pag gano'n. Pero kasi ang galing niya talaga. Hindi ko lang alam kung willing din siya gawin sa iba. Pero kasi sa sarili niya, kaya-kaya niya di ba? So, oo, dahil guest siya. Okay. Si Carla. Carla, aminin mo hindi. Talagang aangat ka sa text voting dahil sa kanya. Ayaw talaga. Ayan tayo Oo. Sa Mercy may hangover Alam mo na rin. Opo. Amin ko naman yun, Pero kaya, katulad nga nung sinabi ko, mas challenging sa akin na lalo kong patunayan, galingan in every performance ko para, maging deserving naman ako doon sa kung saan man ako makakarating. Wala akong kompetisyon sa akin to. Hindi ko tinitingnan na ganito to. Pero yung text voting, ilang percent? 50%. At saka performance. Opo. Good luck. Lalo na sa'yo, sana ikaw, Sino? Sino ba ba? Melay. Grabe ka naman dito. Ano talaga pangalan ko? Melay, di ba? Yes po. Oo. Di ba Melay, kakabit mo naman siya, hindi mo gagayahin si Mami Junisa? Yung nag-reggae ball siya kay Vice. Huwag kang mag-alala. Basta mag-reggae ball. Hindi ko alam. Baka depende sa ating mga kuhan. Music icon dapat Ay, music icon. Hindi naman. Sige. Okay. Palawan Express naman yung Palawan Express icon naman. Si Mami Junish. Sanglaan. Sasangla ka pa. Sige, salamat. Nakakatawa si Bella. Aaron? Yes, MJ. Ito naman, ang twin sister ni Jolina Magkala. Sino? Si Rose Garcia. Ay, oo. Alam ko yan. Ay, bata pa kami, magkakilala na kami dyan. Diba? Dalaga pa tayo. Hindi, sa walo, if ever ba dun sa 13 episodes na magbigyan kayo ng isang episode na you will have to impersonate isa sa inyong walo,